Tignan natin kung mag-spark. Ayun. Hello. Welcome back sa channel natin. And today magte-test tayo ng bagong battery. Ito ay yung EVE C40. Ang capacity nito ay 20 amp hour. So napaka-cute niya kasi ang liit lang. Parang baby siya ng S168. Tignan nyo kung gano'n siya kaliit. So mukha namang brand new talaga itong cells nila. Kasi makikita nyo malinis talaga. Ayan. Check natin ang internal resistance. Dito nilalagay nila yung internal resistance eh. Ayan, 0.8 milliohms. Tapos, yung life cycle niya daw, 4,000 at 80% DOD. Ayan, test natin. Sabi, 0.8 pero 1.8 yung nakukuha ko. Try natin yung iba. Minsan kasi kailangan talagang maganda yung connection niya. .6 naman dito. Ito 1.4. 3.2 yung voltage. Ito 1.5. So mas mataas mas sa 0.8 milliohms na nakalagay dito. Ewan ko kung mataas ba yung 1.4 or 1.5 milliohms na internal resistance niya. Iti-test lang natin mamaya. Makikita natin kung okay ba yung performance o hindi. Kasi kapag mas mataas, mas mabilis iinit to, mas mababa yung capacity makukuha natin. So sa magkabilang side, mayroon parang vent or ito yung tinatawag nilang rupture disc or burst disc. Kasi kapag nagkaroon ng pressure sa loob dito at hindi na kaya makontain ng cell yung pressure, ito, magbe-burst to para mag-vent yung pressure sa loob. Isa ito sa laging pinag-uusapan. Ang sinasabi nila mas maganda daw yung mga cylindrical versus sa prismatic cells. Kasi yung prismatic cells nagbo-bloat. Ito daw hindi nagbo-bloat. Pero ang totoo niyan, pareho naman silang nagge-generate ng gases sa loob. Ang nangyayari kasi kapag na-over-discharge mo yung mga cells or na-overcharge mo or nag-overheat yung cells mo, nagge-generate sila ng gases sa loob. Isang sign na may nangyayari sa cell. So kapag nangyayari yon, medyo bumababa na yung capacity kapag nagbo-bloat. Kasi may nangyari nga sa loob ng cell niya. Kaya nag-generate ng gases. Etong mga cylindrical cells, hindi mo makikitang nagbo-bloat. So, iisipin mo, oh, hindi siya okay pa rin yung cell ko kasi hindi nagbo-bloat. Pero ang totoo niyan, nagge-generate din siya ng gases sa loob. Kaya nga nila nilagyan ng mga ganito, kung saan pwede mag-vent yung gases. Hindi mo lang nakikita na nagbo-bloat yung cells, pero yung chemical change sa loob ng cell mo, nangyayari din yun. Same sa prismatic cells. So, hindi siya nagbo-bloat kasi yung structure ng cylinder, mahirap talagang mag-bloat. Like kapag meron kang cylinder, itry mong i-push ng equal pressure sa lahat ng side. Hindi mo makikitang magbo-bloat yan kasi yung structure mismo matibay. Unlike kapag prismatic, kunyari ito yung prismatic cell natin, kapag pinush mo ng equal na pressure sa lahat ng side, makikita mo, ayan, magbo-bloat talaga. So yun yung difference nila. Hindi mo lang nakikita na may nangyayari sa loob ng cells mo sa cylindricals, pero mayroong nangyayari sa loob. So, para sa akin, yung mga nagtatanong kung anong mas maganda, cylindrical or prismatic, pareho lang po yan. Basta inaalagaan nyo yung cells nyo, pareho magtatagal yan. Itong binili ko meron ng kasamang holder para dito. Parang 18,650 lang or sa 32,650 pwede mong set kung anong style ang gusto mo, kung pa ganyan or pahaba. Ayan, depende sa'yo. Kasama na rin yung bus bars, yung mga nuts. Okay, ang size pala nito ay 40-135. So mas malaki siya sa 32,650. Hindi compatible yung holder ng 32,650 dito. Kasi may nagtanong kung pareho ba. Hindi po. 32mm ang diameter nito. Ito ay 40mm. So, ganyan. Yan yung size niya for size comparison sa 32,650. 40mm yung diameter. At 135mm yung haba. So, mukhang kasama itong nakaumbok na to sa size. Kasi itong cell mismo, nasa 130mm lang. Pero kapag sinama mo yung terminals, nasa 135mm.
Ayos. Tapos may extra na isa pa para kapag ibubuin mo, kunyari lalagay ka pa ng isang level dito, ayan. Ayan, so kakabitan mo na lang ng BMS. Ganda. Start na tayo mag capacity test. Gagamitin natin yung ating battery tester. Tanggalin natin itong mga bars na muna. Baka ma-short natin. Palitan natin yung connector ng tester natin. Kasi meron tayong ginawang ganito para mas madaling ikabit. So, i-charge ko muna siya. Ang charge current natin ay 10 amps. Ay, hindi pala. 10 amps yung nakalagay dito na maximum. Pero, 5 lang pala ang maximum na ito ating tester. Charge natin ng 5. At ang maximum voltage natin, 3.65 volts. So, after nating ma-charge to, i-discharge ko na rin ng 0.2C. So, i-discharge natin siya ng 4 amps up to 2.5 volts para tignan natin kung ilang amp power yung makukuha natin. At natapos na yung capacity testing natin at tama naman yung nakalagay na capacity talaga dito. 20.4 amp hour yung nakalagay. Yung tinest natin, yung result natin nasa 20.5 amp hour. Na-test ko na rin yung iba at yun nga, 20 amp hour talaga yung capacity ng mga to. Mukhang totoo naman na tinitest talaga nila at kung ano yung nakaprint dito, yun yung capacity ng cell talaga. Usually, sinacycle test natin yung mga cells natin kaso masyadong malaki na tong cell na to. Mahihirapan na tayo mag-cycle test. Aabutin tayo ng ilang araw. Baka abutin tayo ng buwan. Kasi mabagal na yung capacity tester natin. So, skip na lang muna natin for now. Ang gagawin naman natin ay ititest natin yung max discharge rate niya. Ang nakalagay dito ay max discharge 60 amps tapos peak discharge 100 amps. And 13 volts. Hindi na natin kakabitan ng BMS kasi yung cell lang naman iti-test natin. May mga nagre-request na gawan daw ng video kung paano buuin. Well, ganito lang naman po siya buuin. Tapos kakabit nyo lang yung BMS. Yung pagkabit naman ng BMS, basta alam nyo na kung paano magkabit ng BMS. Kahit saang battery na na bubuuin nyo, kaya nyo nang gawin. So, gagawa na lang tayo ng video talaga kung paano magkabit ng BMS. Yung kung ano talaga yung mga dapat nyo malaman para kahit anong battery ang buuin nyo, alam nyo kung paano magkabit ng BMS. Hindi yung parang gagayahin nyo lang yung ginawa ko ngayon dito. Hindi kayo matututo pag ganun. Dapat alam nyo kung ano yung ginagawa nyo para mas maganda. Ito yung inverter natin. Ayan, 12 volts, 3000 watts. So, malaki siya para sa maliit na battery na to. Okay lang yan kasi gusto nga nating test talaga yung maximum discharge rate. Naalala ko wala palang AC outlet to. So gawa tayong extension. Ito yung ginagamit ko. Ang ganda siya kasi heavy duty talaga. Nasaksakan. Natin yung battery. Kapag nagkakabit kayo ng inverter, dapat bago nyo ikabit, pre-charge nyo muna yung capacitor sa loob ng inverter. Kasi sa loob ng inverters natin, may capacitor na nakaparallel sa battery terminals niya. At ang capacitor, kapag empty yan, nag-a-act as short yan. Kaya kapag kinabit nyo directly agad, makakita kayo ng spark. Tignan natin kung mag-spark. Ayun. May spark kayo makikita ganun. Kasi nag-charge yung capacitor. Ayun. So, may itim na agad yung terminal natin. Kaya dapat kapag unang kabit nyo, i-pre-charge nyo or dahan-dahan yung i-charge yung capacitor. Gagamit kayo ng resistor para malilimit niya yung current papunta sa capacitor. Para hindi biglang spark yung mangyayari. Just to verify na
na-charge yung capacitor, di ba sinaksak na natin? Ayun, pwede nating i-check yung voltage. May charge yun, yung capacitor. Ayan, may 9.86 volts siya. Pwede natin siyang i-discharge. Pwede nyo i-short or try natin yung capacitor para ma-discharge. Ayan. Para pag i-check natin, ayan, wala na. So kapag kinabit ulit natin yan, mag-spark ulit yan. Pero kapag ginamitan natin ito, ayan. So ilang segundo lang pwede na yan. Matcha-charge na yun. Para kapag kinabit nyo to, ayun, walang spark. Para hindi nabibigla yung capacitor. Pati yung battery nyo. Again, wala tayong BMS kasi tinitest lang natin yung battery. Pag gagawa kayo nito, kabitan nyo ng BMS para safe. At huwag nyo akong ginagaya, gumagamit ng ganito. Pwedeng madikit to, short yan. Tingnan natin kung mata-turn on niya yung inverter natin. Yes. Ayan. So may output na. Para makita natin yung current na hinuhugot natin sa battery. Ito. So meron tayong i-zero lang natin para sure. Meron tayong 1.5 amps. So idle na wattage ng ating inverter, 18 watts. Now magsaksak na tayo. Ang gagawin nating load ay itong AC300 natin na Blue Yeti. I-adjust natin yung discharge niya para makuha natin yung 60 amps. Bago natin i-start, punta pala tayo sa settings ng Blue Yeti natin. I-adjust natin yung max grid input current. Ayan. Lagay muna natin sa pinakamababa, 1. Tataasan natin maya-maya yan. So, ito yung charger niya. Tingnan natin kung mag-start na. Na-detect na. Ayun. Humugot na agad siya ng 16 amps. 16 amps ay kapag dito mo tinignan, ayan, 153 watts, 155 watts. So, taasan na natin. Gawin na nating 3 amps. Yun na yung malapit sa 700 watts. Wala kasing decimal to so hindi natin ma-fine tune. So, mag 3 amps muna tayo. O, yan. Tumaas na siya. Nasa 590 na. Check natin kung ilang amps. 57. Umiinit ba? Hindi. Bakit siya nag-a-alarm? Check natin yung voltage ng battery natin. 12.3 na. So, medyo mababa na siya. 57 amps naman na kasi yung dinidischarge natin. Close na sa 60 amps na max discharge rate niya. Yung cells natin, hindi pa naman talaga umiinit. Ayan. Mababa lang. 39 lang. Well, nag-stay siya sa 12.3 pa rin. 41. Tigilan na natin. So, tinigilan natin kasi ayan, ilang minuto naman na siyang tumatakbo. Siguro mga 20 minutes na yon. At pagtanggal natin ng load, ayan, bumalik siya sa 13.12 volts. So, at 60 amps, medyo napupush na yung cells natin. Kasi, mapapansin nyo kung napupush yung cells nyo or nasosobrahan na sa discharge rate kapag nag-start siyang uminit. Eto, umiinit na siya at 42. Sa labas pa to. Sa loob ng cells, mas mainit pa yan. Ang kalaban ng cells natin ay init. Kaya as much as possible, dapat hindi nyo pinapainit yung cells nyo. At 60 amps naman kasi ay nasa 3C na yun. Yun yung max discharge rate niya. 3C mataas na. Usually, yung mga Life PO4 nasa 1C or 0.5C. So, yun ay 0.5C nasa 10 amps or 1C nasa 20 amps sa cell na to kasi 20 amp hour to. So, kung gusto niyo na mas mataas na discharge rate, kailangan nyo i-size ng maayos yung battery nyo. For example, magdadagdag kayo na 4 nakaparallel. So, yung setup nyo, 2P, 4S. So, dalawang cells yung nakaparallel. Madodoble yung discharge rate niya, magiging kung 1C, nasa 40 amps na. Palamigin ko lang ng konti. Tignan natin yung 1C kung iinit siya. Ayan, malamig na ulit. 32. Turn on na ulit natin yung inverter. And then, saksak natin yung ating AC300 Blue Yeti.
nakaset na ulit yun sa 1 amp. So yung discharge natin ay, check natin, discharge tayo na 16 amps. So less than 1C yan kasi ang 1C nito 20 amps. So around nasa 0.75C to. Test lang natin, hintayin lang natin ng ilang minuto. Tingnan natin kung iinit. So mga 20 minutes na at uminit pa rin, 38. Pero hindi siya ganun kainit katulad nung 3C. So, ito po ang ating EVE C40 20 amp hour na cells. Sa performance niya naman ay mukhang okay po siya. Kung ako siguro gagamit nito, up to 1C lang yung gagamitin ko na discharge rate, that is 20 amps. So, kung magpaparallel naman kayo ng maraming ganito, yun, mas mataas na discharge rate ang pwede nyo makuha. Pero kapag trinay yung isagad sa 60 amps, i-expect nyo na mas bibilis yung buhay ng cells nyo. Mas bibilis bababa yung capacity. Dahil iinit, at yun nga, kalaban ng cells ang init. Sa capacity testing natin ay nakuha nga natin yung full capacity niya. Ang isang cell ay merong around 66 watt hours. So kung apat to, nasa 264 watt hours. So yung capacity niya parang around, kapareho siya ng mga EB3A na power station. So kung gagamitin nyo to as battery sa solar setup nyo, ayun. Etong apat na to meron ng 264 watt hours. Kung gagamitin nyo siguro pang electric fan lang, 264, kunin mo lang yung 80%. Ayan. So mga around 211. Sakto nga, kapareho lang ng EB3A. So, nasa 211. Tapos, i-divide nyo ng load nyo. Kung clip fan, nasa 8 watts. Usually, nasa 8 watts lang. Ayan. Kayang-kaya niya ng 24 hours paganahin yung clip fan nyo. Gagawin natin siguro tong sample na battery natin para sa ating gagawing budget build na solar setup. So, sige po. Pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. Pag may request kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!